Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Madre Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Panginoon Kristo ang nais ng himala at humiling ng may panananalig. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ipapatuloy po natin. Sa mga taga-Hebreo, Kabanata 11, talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang doong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay bilang sa matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Pagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakitan ninyo pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na manalig sa Diyos at Panginoong Kristo ang nais ng himala at humiling ng may pananampalataya. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng Panginoon Diyos. Kung nais natin na mga himala o mga kababalagan, tayo ay manampalatayang lubos sa ating banal na Panginoon Diyos. At kung tayo ay hihiling sa ating banal na Panginoon Diyos, ay tayo dapat ay may pananampalataya at sa pangalan na sa mamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. At sabi ng banal na Panginoon Kristo, ayon sa kanyang ipinahayag at ipinangaral sa mabuting balita, ay kung sinlaki man lamang ng sikomoro yung iyong pananampalataya, para mong mamamagic yung sikomoro tumalon sa dagat. Ganun kababalaghan at himala ang mangyayari kung mayroon kang ganun kalaking pananampalataya kasing laki ng butil ng sikomoro. So ganun ang pananampalataya na dapat nating ipanampalataya sa Panginoon Diyos para doon sa ganung klase ng mga bagay. Yan. Gayunman, hindi man ganun kalaki ang pananampalataya natin, ay marami namang iginagabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Tayo ay yung kung ang pananampalataya natin, kung i-level up natin na hindi ganun kalaki na kaya nating magpatalo ng sikomoro sa dagat o gumawa ng kababalagan at mga himala, ay tayo naman ay patuloy na ginagabay ng banal na kagaya ng mabuting balita na tayo ay kanyang minuklod. Tayo ginagabay niya sa pang-araw-araw na pumumunta. Even though kahit nga hindi ka nananampalataya, ginagabayan pa rin ng banal na Panginoon. Gayunman, kung ikaw ay nananampalataya, nagpapailalim ka sa Kanya,
sa ganung pananampalataya mo, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Ikaw ay, kung nananampalataya ka na ikaw ay magabayan, ikaw ay gagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan ang pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Pinagpapala niya yung nananampalataya sa Kanya. Hindi man ganoon kalaki yung ating pananampalataya para gumawa ng himala o mga kababalagan. So yung pananampalataya natin ay tayo ay naniniwala na yung iba naniniwala mga Panginoon Diyos na mayroon ganoon at ay yung kaligtasan natin na ating spiritual na ating pinanampalataya. Usually sa mga nananalig, but yung iba ay syempre may pananampalataya na gusto na makagawa ng himala, may mga ganyan, mga kababalagan. But usually yan ay ibinibigay doon sa mga itinatalagang tao na talagang na binibigyan ng espiritu. Kumbaga man, tayong lahat, kagaya ng mga pangangaral natin at gabay, may iba't iba tayong kaloob. So yung may iba't ibang kaloob, meron talagang pinagkakalooban na gumawa ng mga himala. Lalong-lalo na yung mga sugo niya. Diba, yung mga apostol, yung mga propeta, yung iba't ibang mga pinagagawa ng mga himala. So yun yung usually na nakagagawa ng himala na pinagkakalooban ng Espiritu Santo. Mayroong mga ganun talaga na mga nakagagawa ng mga himala. But yung mga pangkaraniwan, halimbawa tayo mga nanampalataya, tayo naman ay maaari din makapaggawa ng mga kagaya ni Elias na pangkaraniwan tao, dumasal ng 3 taon, hindi magkaulan, hindi nga umulan. Saka pag dumasal siya, saka umulan. So mga ganong mga bagay na mga pagpapala ng Panginoon. Kagaya ni Job, siya may iba yung pananampalataya, pero nang siya subukin, na-devastate siya lahat. Pero pinagkaloob muli sa kanya ng Panginoon sa lahat ng mga pagpapala at ibinalik sa kanya ng Panginoon Diyos. So ganoon yung mga iba't ibang mga gabay ng ating ng Panginoon Diyos. Kung hustisya, bibigay sa atin ng hustisya. But not definitely kung extra na pananaw na sa ating pananampalataya, kagaya ng kababalik at himala, yun ay kinakailangan ng malaking pananampalataya. Ganyan man, hindi lamang yon. Kung tayo rin naman ay hihiling sa ating Panginoon Diyos, kinakailangan ay tayo ay malinis ang ating puso. Wala tayong pagkakasala at may pananampalataya tayo sa ating mga kahilingan. Hindi man ganun. Siyempre dapat wala tayong alinlangan. Hindi ka nag-aalinlangan, nagdadalawang isip sa mga kahilingan mo na dapat ibigay sa iyo. Kasi kung mag-aalinlangan ka, hindi rin ibibigay sa iyo ng Diyos. Parang nangungurambiste ka sa isang bagay, parang wala ka rin tiwala na darating sa iyo ang mga pagpapala na iyong hinihiling. Ano gusto mong ganito, ganyan. So yan ay bibigyan ng Panginoon Diyos, hindi man exacto siguro yung hiniling mo, pero may ibang pagpapala na ipagkakalob sa iyo na higit na suited sa iyo para sa kaligtasan mo, kasi tinitingnan din ng Diyos ang kaligtasan nating lahat kung sa pagpapala na ipinagkakalob niya sa atin. Siyempre, lahat. Kaya kung titingnan, parang ayaw itong ibigay. But definitely, siyempre, kung tayo ay nagsisikap sa isang bagay, nakakamit natin yun sapagkat pinagkakaloob sa atin naman ng Panginoon. Lalong-lalo na kung masusunod natin yung pagkalima sa mabuting balita na ang Panginoon muna bago ang lahat. So everything is under God. So ganun dapat tayo gagalaw at may pasasalamat. Halimbawa, pagkagising ng umaga, thank God for the whole, then gabay niyo po ako sa araw nito. Ganun dapat. So para unang Diyos bago sa lahat, kasama mo siya sa lahat, trabaho mo, lahat, nagagabayan ka niya. O lahat ng gugustuhin mo sa buhay, nakakamit mo. Diba? So parang yung sa tinatawag na swerte, palagi kang pinagpapala ng Panginoon because siya ay may pananampalataya ka sa Kanya. Kaya lang yung sinasabi na yung mga himala at kababalagan yan ay mayroon talagang pinagkakalooban yan. Ngayon tayo naman ay hindi man ganun kalaki ang kaya nating magawa na may pagkaloob sa atin na makagawa ka ng ganung klase ng mga kalalaki ng mga himala kagaya ginagawa ng mga apostol, ng mga iba't ibang mga nasa Bible ng mga sinasabi. So, pwede rin naman tayo, halimbawa, yung ating, kung nananampalataya tayo, kung tayo ay darasal ng paggaling ng isang tao, maaari natin magawa yun sa ating pananampalataya. Or else, kung tayo mayroong mga pananampalataya, pwede tayo mag-pray over, ika nga, sa bawat mga tao na mga nais natin na gumaling ang karamdaman. But, yun. Kaya, you need a big faith para doon sa mga kababalagan na nais nyo kung gusto nyo ng kababalagan. But yan ay binibigay usually, syempre doon sa yung mga malalaking kababalagan, syempre doon sa mga
para mga chosen mga chika nga, mga ganun. But definitely, syempre, lahat ng mananampalataya kailangan ay mayroong malaking pananampalataya para dyan sa buhay. But kahit naman ikaw ay, basta't may kung ganun ang level ng pananampalataya mo, ang Diyos ay naghihimala para sa atin kung lalo na kung ikaw ay nalalagay sa peligro. Usual na ang Diyos ay kapag tinatawag mo siya, ikaw ay poprotektahan niya sa lahat. So usual dun sa level ng pananampalataya mo na ikaw ay iligtas niya doon sa mga kapahamakan. So ganun, mga simple mga bagay. But gumagawa siya ng kababalagan sa iyo sa pananampalataya mo. Hindi man ganun kalaki ang pananampalataya mo, ay gagabayan ka at poprotektahan ka ng banal na Panginoon Diyos. But definitely huwag tayong mag-alinlangan sa Kanya sa ating pananampalataya para tayo ay patuloy niyang magabayan. At syempre, sa ating spiritual na pamumuhay. Yun. Tayo ay, syempre, gabayan niya tayo sa mabuting pamumuhay para maadya tayo sa lahat ng tayo. Usually, di ba? Ating usually sa mga nanampalataya, syempre, protection, blessings, so usual. No? Yan. But, kung sa blessings, lahat ay kinakailangan ay tayo ay hindi gumagawa ng masama. So, napagsisisihan muna natin yun at nagpapatawad tayo para tayo ipagkaloob yung mga kahilingan natin. Kasi kung may kasalanan ka, hindi ka titingin ng Diyos sa iyong mga dalangin kung nagkakasala. Kaya napagsisisihan mo muna yon. Yung kung galit ka sa isang tao, magpatawad ka muna bago ka dumalangin. Kasi hindi po pwedeng humiling ka doon, kukurse mo yung isang tao para kung manalangin ka. Marami, patawarin mo. Hindi mo pagdadasal yun. Madapa yung kagalit mong tao, di ba? So, kailangan patawarin mo yung pag humihiling ka at madalangin ka sa Panginoon Diyos. Ang mahihiling mo, protection ng sa lahat ng bagay. Yun. Sa ating Panginoon Diyos. At usually, ang unang protection ay yung mabuting balita. Sinasaway nga niya yung masasama. So, yan yung mga himala ng Diyos sa atin. Ibinigay na mismo yung anak niya para sawayin lahat. At lahat ng mga successor niya. Palaganapin niya at magabayan lahat. How they peacefully stop evilness, peacefully stop all bad things or lahat ng masama, di ba? So yun. Ang force andun sa sa Diyos at saka doon sa pamahalaan na ginabay niya. So yun. But definitely the church as ating mga pangaral always katuwiran, always peaceful, makatuwiran na pagpapahinuhod, pagpapabuti ng isang tao through the Bible. Gabay ng Panginoon. So yun, at sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotions. So bahagi ng mabuting balita mula dito sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos, hinggil sa mga kababalagan o mga himala at mga kahilingan natin sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, kung paano tayo makagagawa ng kababalagan o mga himala at kahilingan natin sa banal na Panginoon Diyos. At mga gabay niya sa atin, yan, na tayo ay kung paano niya tayo napaghimalaan. So yun, tayo ay yan, sana kayo ay naliwanagan at nagabayan kayo sa inyong spiritual na pamumuhay upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa gabay ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Sana tayo ay patuloy dinggin ng banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, nagabayan niya tayo ng kaliwanagan with Mother Mary. So, gabayan tayo palagi ni Mother Mary na kanyang kaliwanagan ng aparisyon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So, sana magabayan tayo linggo-linggo sa ating pagbabahagi at sa panahon ito na ating paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos hanggang kung dumating man siya sa panahon ito at mga susunod pang panahon, sana dito ay magabayan tayo ng kaliwanagan. Panginoon Diyos mo ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahaging ito. Yan. At maliwanagan kayo, mabuklod kayo sa pananampalataya na at makinig kayo sa ating pagbabahaging ito. Yan. At doon sa bawat mga relihiyon, kayo maliwanagan ng banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa interfaith unity. Doon sa interfaith unity, unawain natin yung ating mga relihiyon, pati yung mga hindi nananampalataya makisa roon para maunawaan nyo ano ba yung mga relihiyon na yan, ano ba yung pananampalataya para maiwasan yung mga sigalutan, maiwasan ang mga hate crimes. Pagkos nagkakaunawaan tayo sa iba't iba nating pananampalataya at naiwasan yung hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng awayan, sigalutan hanggang sa mauwi sa karahasan at maaaring digmaan. Yan. At lumaki naman lumaki.
Bagamat nakagabay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan sa bawat pamilya, komunidad, bansa, lipunan, mundo. Yan. O sangkatauhan. Yan. At doon sa CBCP Vatican Church, tayo patuloy na sana patuloy kayong gabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mala Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang kaliwanagan at iba't ibang mga pagpapala, kapangyarihan sa ating paglilingkod sa kanya o pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa mga kapamahalaan. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan with Mother Mary at kayo ay ating mabanginan o tayo ay patuloy na makapagbahagi ng mabuting balita at mabuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mala Panginoon Jesucristo at mabuting balita at ating pagsuporta sa ating simbahang Katoliko o simbahang Kristiyano. Yan. At syempre sa ating panaglilingkod sa Panginoon Diyos. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Mother Mary, tugunin niyo yung karapatang pantao, mamahala kayo ng mabuti. Tugunin niyo ang karapatang pantao at magpira kayo ng patos ng hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan makikilabang sa inyong mabuting pamamahala, pagpapaira ng patos ng hustisya at karapatang pantao sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos at mabuting balita. Ayan. Ayan. So muli, magandang hapon sa inyong lahat at sana ay tayo patuloy na pagpalain at protektahan ng banal na Panginoon Diyos. Sama-sama natin iba sa buhay ang mabuting balita. Agapay ang banal na Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.